Welcome to Miss Arky Stories. Ang ating kwento ngayon, ang buhay ni Dante, may asawa at mapagmahal na ama. Bago tayo mag-umpisa ay pakisubscribe lang po muna at like ang aking munting channel. Hi Miss Arky, ako nga po. Pala si Dante, taga malayong probinsya nag-umpisa. Ang lahat nung ako ay 4th year high school pa lamang, unang araw pa lang. Nang pasok ay pinagsabihan ako ng aming class advisor na si Miss Esther na maiwan muna ako mamayang hapon sa classroom at tulungan ko daw siya na linison at iayos ang aming silid, kaya tumango na lang ako. Si Ma'am Esther po, pala ay kaibigan ng aking ina, may isang anak at asawa, siguro kung hindi ako nagkakamali, ay nasa 33 taong gulang, na siya magkasing edad lang. Sila ng nanay pero mas bata siyang tingnan dahil maputi siya at magandang. Ang katawan na parang wala pang anak. Kaya kung madalas sa gabi, bago ako matulog ay siya muna. Ang ginagawa kong inspirasyon, Miss Arky. Sumapit nga. Ang hapon ay tinulungan ko nga siya sa paglilinis ng aming silid. Bago kami mag-umpisa ay tinanggal niya muna. Ang suot niyan blazer, kaya napatingin ako sa kanya at napatitig. Nang matagal na pahanga na ako sa ganda niya at medyo labas. Ang alam nyo na. Kaya hindi ko maiwasan ang palaging pagsulyap sa kanya at parang wala lang ito kay ma'am na patuloy lang sa kanyang ginagawa. Lalo ko naman binagalan. Ang galaw ko para mas matagal ko pang masisilayan. Ang magandang tanawin na handog ni ma'am. Hanggat sa may narinig kaming busina ng motor. Kaya't sabi ni ma'am na nandyan na. Yung asawa ko, wag ka muna lumabas. At hintayin mo kaming makaalis, saka ka lumabas. Nang silid kaya't napaisip ako bakit kaya. Kinabukasan ay ganun pa rin ginagawa namin na gustong gusto ko. Naman dahil sa alam nyo na. Isang araw sa oras ng tanghalian, ay tinawag niya ako, punta raw muna ako sa workroom niya. At may ipapagawa siya. At agad naman ako nagtunguro. Dalawa lang kami sa loob, masakit daw. Kasi ang mga binti niya gusto niya na hilutin ko. Kasi nakwento. Nang nanay ko sa kanya na magaling daw ako. Manghilot, hindi naman ako tumangi pa. Sa pangkat ay gustong gusto ko. Naman iyon hinilot ko ang dalawang niyang mga binti dahil sa nakapatong ito sa upuan kaya. Minsan ay napatingin talaga ako sa makiki niyang alam nyo na at medyo pansin ko na nagustuhan niya. Yung paghihilot ko dahil napapapikit siya kung minsan. Sa sunod na araw ay tinawag niya akong muli sa workroom. Hilutin ko daw uli siya. Sa ngayon ay ang likod niya naman daw. Sa loob-loob ko ay napakaswerte ko talaga. Kaya dali-dali ko siyang pinasandal sa upuan ng patalikod at inangat ang kanyang uniforme at sabay tanong, kung pwede po bang tangalin ko? Ang alam nyo na, para hindi sa gabal, pumayag naman siya at inumpisahan ko ang pagmamasahe. Habang ang ano ko, alam nyo na, ay syempre gusto na ko mawala sa pagkakakulong. Kaya habang nakatalikod si ma'am ay ikinasa ko pataas. At kung minsan ay pinapadapo ko sa kanyang likuran, at ang dalawa kong mahiwagang kamay ay nakakarating. Minsan sa kabundukan. Kaya sa pagkakataong iyon ay parang ayaw ko na tumakbo. Ang oras, enjoy ako sa aking ginawa. Habang si ma'am ay nakapikit lang at nilalasap. Ang sarap ng pagmasahe ko sa kanya hanggat sa nagring na ang bell ng school hudyar na mag-umpisa na. Ang klase kaya't inutusan niya na ako na ibalik lahat ng tinanggal ko at dali-dali. Naman akong lumabas at nagtungo sa CR at siguro'y alam nyo na kung ano ang gagawin ko. Lumipas, ang ilang mga araw ay napansin ko na hindi na ako gaano pinapansin ni Ma'am Esther. Kaya hinayaan ko na lang. Hanggang sa isang umaga, tabang malakas ang ulan at maaga akong dumating sa school. Bukas na ang pinto nito ngunit patay. Ang ilaw sa loob at napansin ko rin na nakabukas ang pintuan ng workroom ni ma'am at nakabukas ang ilaw kaya't dahan-dahan akong lumapit sa pinto at sumilip. Bigla akong napatigil
at natulala sa aking nakita si Ma'am. Esther ay nasa loob ng room basang-basa. Ang bawong katawan at nagbibihis kaya't nasilayan ko. Ang buo niyang katawan hanggang sa napalingon siya sa may pintuan kung saan ako nakatayo at nakita niya akong nakatitig sa kanya. Kaya bigla siyang napasigaw ng, "Hoy, anong ginagawa mo dyan?" Sabay takip sa kanyang na katawan. Agaran naman akong tumakbo papalayo at hindi na pumasok sa araw na iyon sa takot ko na mapagalitan ni Ma'am at isumbong sa nanay ko. Kinabukasan ay hiyang-hiya ako kay Ma'am, halos hindi ako makatingin sa kanya hanggang sa dumating na ang bakasyon at nabalitaan ko na lang galing sa nanay ko na nagkahiwalay daw si Ma'am at ang kanyang asawa dahil nahuli niya daw ito na may babae at mas bata pa sa kanya. Kaya labis daw ang kalungkutan nito at inanyayahan daw niya ito na dumalo sa birthday niya. Dumating nga ang araw ng birthday ng nanay ko. At dumating nga si Ma'am at lalo siyang gumanda sa paningin ko dahil sa suot niyang spaghetti at maikling palda. Habang nag-iinuman sila ng nanay ko ay hindi ko maiwasan ang mapasulyap sa kanya at madalas ay nagkakakasalubong pa ang aming mga mata, kaya napapayo ko na lang ako sa hiya hanggang sa magpaalam na si Ma'am na uuwi. Na kaya tinawag ako ni nanay na ihatid ko siya at samahan sa bahay nila Pitan Dali-Dali. Naman akong sumunod at sinamahan ko na si Ma'am. Medyo nakainom na siya, kaya kung ano-ano na. Ang nasa isip ko na alam nyo na, at hindi nga ako nagkamali pagdating. Naman sa bahay niya ay walang ibang tao, pinapasok niya ako sa loob at pinaupo sa sofa dahil magsa-shower lang daw siya. Medyo kinakabahan na ako at balak ko siyang sundan sa banyo habang naliligo. Ngunit hindi ko ginawa hanggang sa matapos siyang maligo at nakatupis lang ng towel. Na maiksi ay lumapit siya sa akin at tumabi sa pagkakaupo, hinawakan niya ang mga kamay ko at hinila niya ako papasok sa kwarto at doon niya pinarana sa akin. Ang matagal ko nang minimiti. Hanggang dito na lang at marami pong salamat.